Pahayag ito ni Pangulong Marcos Jr. tungkol sa nangyaring APEC Summit sa South Korea, yung pilit niyang nilapitan si President Xi of China. Ito, title, ayokong mamilit, baka suntukin ako ng security guard. Marcos Jr. Ibinahagi ni Pangulong Marcos Jr. ang naging karanasan niya sa APEC Summit, kung saan nahirapan daw siyang makalapit kay Chinese President Xi Jinping dahil sa higpit ng seguridad nito. Ito ang sabi ng Pangulo, ang hirap lapitan talaga. Every time he comes in, ang hirap lapitan. He is surrounded by security guards. Ayoko mamilit, baka suntukin ako ng security guard niya. Ayon kay Marcos, kahit nahirapan siyang makalapit, pinilit pa rin niyang batiin si Xi bilang tanda ng paggalang at diplomasya ng Pilipinas sa China. Dito tayo mag-concentrate mamaya, yung sabi niyang paggalang at diplomasya. Napakasarap pakinggan, kaya lang, kumusta ang kanyang gawain? Is he really pursuing diplomacy with China? O palaaway? Sabi niya, nakakahiya na hindi pa ako bumabati. Baka sabihin tayong mga Pilipino hindi marunong. So lumapit na ako, dagdag ng Pangulo. Ayan, no? Meron siyang litrato, punuhay, lumapit. I don't know kung nakipagkabayan ba o basta nakipagkwentuhan. Okay. So, nung una, maganda ang simula ng itong panahon na ng Marcos Jr. Magandang simula kasi ang unang pinuntahan ng Pangulo, state visit niya between US and China, na unang binisita niya ang China. So, dahil nasimulan na ng Duterte administration yung pakikipagkaibigan sa China, lalo na sa West Philippine Sea, na para mag-die down lang ang tension. So, nung una, tingin ko, there's continuity of programs from Duterte to Marcos Jr. Yun naman ang inaasahan ng marami, na tuloy-tuloy lang. Kasi nga, unity team eh. So, yan. Binisita niya. So, ayos pa. Nagbago na lang ang lahat nung itong ating Pangulo. Nagpunta sa Amerika, wala na, bumaliktad. So, ano ba talaga? Ngayon, yung katatapos lang na ASEAN Summit, in front of the Chinese President, yung kanyang talumpati, binabanatan niya ang China. Is that diplomacy? I don't know, sa inyo. To me, it's not. I-contrast mo, i-compare natin sa other ASEAN nations. Wala silang binabanggit. Ayaw nilang kalabanin ang China. Gusto nilang kaibiganin. Sa atin, opinion ko lang ito, observation ko lang. Ang direksyon ng administrasyong ito is kinakalaban niya ang China. Tingnan nyo na lang yung pronouncement na una, ang Chief of Staff. Kaya within this year lang, yung sabi niya na tayo daw, we must prepare war with China in case na magkaroon ng kaguluhan sa Taiwan pag-atakin. So, una, Chief of Staff, nagbanggit nun, war with China. Nakakatakot, di ba? Mamaya mismo, Pangulo, na wala daw tayong choice kundi makipagyera with China pag sumiklab ang kaguluhan sa Taiwan. Pangulo mismo ang nagsabi. Nakakatakot. Anong pakialam natin sa problema ng China at Taiwan? To me, wala. Yung rason lang daw na dahil may OFWs natin doon, yun bang, is that enough reason para makipagyera na tayo sa superpower China? Yung mga kalapit bansa natin, Vietnam, Indonesia, meron din sila eh. Mas marami pa nga yung Indonesia eh. Ang atin ata, nakalimutan ko na yung figures, 150,000 tayo. Ang Indonesia, 300 plus. Mas doble daming workers ng Indonesian sa Taiwan. Kaya ayaw naman magpagyera. Pag sumiklab ang digmaan, edi i-backwit mo lang yung mga kababayan natin doon. That's the best way we can do para sa akin. Hindi yung makipagyera. Kaya nangyayari tuloy, para bang opinion ko lang ito parang may nagdidikta sa Pangulo. Ganito ang gawin mo, ganito ang sabihin niya. Ganun. Tapos, ito na, gusto daw niya, basahin ko ulit
Ayon kay Marcos, kahit nahihirapan siyang makalapit, pinilit pa rin niyang batiin si Xi bilang tanda ng paggalang at diplomasya ng Pilipinas sa China. I don't think so. Kaya tingnan mo ang mga Chinese investors, halos ayaw nang mag-invest dito. Chinese tourists, kakaunti nang pumupunta dito. Yung trade natin with China, apektado na, lalo na yung mga prutas natin, na dati-dati, bagsak ng mga prutas natin, China. Ngayon, minus na. Halos wala na, kakaunti na lang. Dahil ang China, humanap ng ibang market at dito na sila sa Thailand. Thailand o Vietnam ata. Yun na, nagsusupply ng prutas nila. Oh, yun, yung diplomasya, paggalang. Sana naman, maganda, talagang makipagkaibigan tayo sa China. It does not mean na isurrender natin ang ating mga teritoryo sa West Philippines. Hindi pwede. Si Tatay Digong natin, wala naman siyang isinurrender. Wala namang nawala. Kaya lang, na-maintain yung magandang relasyon natin with China kapanahon na niya, walang nawala. So, kung nagawa ni Tatay Digong noon, bakit hindi magawa nito? Problema, merong ganyan, kung anong sabihin ng isa yan, susunod-sunuran sila. Yun ang problema. Kamusta na ba si Marcos Jr. sa ASEAN? Ang sagot, nagmukha siyang kawawa. Bakit po, no? Well, alam niyo itong ASEAN ito, alam niyo naman na taon-taon naman ginagawa yan, no? At noong panahon ni Tatay Digong, tayo po ay 2017 o 2018, hindi ko naman alala kung anong taon exactly yun, tayo po ay naging host dyan, no? Tinanap sa Pilipinas yung ASEAN. Well, ngayon po, na nagbukas ang ASEAN, anong pinakitilang larawan? Ang larawan po ni Tatay Digong nung ASEAN na naganap sa Pilipinas. Parang nangaasar yung mga leaders ng ASEAN, no? Napagkat alam namin na bago ng Presidente ng Pilipinas, parang kinikilala pa rin namin yung pagiging leader ni Tatay Digong, hindi na sa Pilipinas, kundi nung naging chairman ng ASEAN ng Pilipinas nung termino ni Tatay Digong. At syempre, kung papansinin niyo yung pananalita ni Prime Minister ng Malaysia, no, na si Anwar Ibrahim, no, talagang parang pinaririndigan niya itong si Marcos Jr. doon sa pag-iimportansya ng liderato, no, yung pagiging leader ng mga bansa sa ASEAN, na parang ang mensahe niya is magpaka-leader ka naman. At least kung ikukumpara mo dito sa naging administrasyon na ni Tatay Digong. Pero pag-usapan talaga natin, ano bang nakita ni Marcos Jr. sa ASEAN? Well, sa akin, unang-una, wala. Yung tradisyonal na larawan kung saan ang mga leaders ng ASEAN, kasama yung mga bisita nila, kasama si Donald Trump, nagaganap sa huling araw ng pagtitipon, abay wala po dun si Marcos Jr. Hindi ko alam kung bakit. Ang opisyal na rason ay nakikipag-meeting daw siya dun sa Secretary General ng UN, no? Ano naman ang importansya ng pag-meeting sa UN Secretary General? Alam naman niya na yung larawan ng ASEAN kasama mga partners ng ASEAN ay symbolic picture of unity, pagkakaisa, no? So, importante na talagang kasama siya doon sa larawan na yun. Hindi po siya sumama doon sa larawan. At ang tanong, nasan nga si Marcos Jr.? Well, ang opisyal na rason ay dahil nakipagpulong daw siya sa section ng UN. Pero hindi naman natin malalaman kung ano totoong kadahilanan dyan, no? Dahil ako'y nag-iisip, no? Palibasa, ayaw niyang pasinungalingan yung paratang na siya ay bangag. Baka naman meron siyang ibang ginagawa habang nagpo-post ang mga ASEAN leaders dyan sa pagpupulong na naganap sa Malaysia, kung di ako nagkakamali. No? Anyway, so nasaan siya ng group picture? Pangalawa, abay, hindi siya nakakuha ng one-on-one with President Trump. Akala ko ba ang lakas-lakas niya kay President Trump? Akala ko ba nang sabi ni President Trump, ang commitment namin sa Pilipinas to defend the Philippines is ironclad? Bakit di siya nakakuha ng one-on-one with President Trump? In fact, meron lang silang pinakitang footage na parang pinansin siya ni Trump. Pero by and large, wala tayong nakitang video, wala tayong nakitang larawan na nag-uusap talaga si Marcos Jr. at si Donald Trump. So ano nangyari? Anyari? Akala ko ba BFF kayo ni Trump at ikaw ay umaasa na hindi ka mapapatalsik sa pwesto dahil kinakailangan ni Trump ang Marcos Jr. sa Malacanang para manatili ang kanilang Patriot missiles at iba pang intermediate range missiles na nung minsan ay halos naging dahilan na ng Third World War. So nasa na ngayon ang pagiging BFF mo ni Donald Trump? Nawala. Ang masama pa rito, hindi na nga siya hinirap ni Trump. Ito naman si Marcos Jr. nakipag-meeting pa sa isang assistant secretary ng Department of State. Mantakin nyo, isang presidente ng Pilipinas, hindi hinarap ng presidente ng Amerika. Instead, ang hinarap, isang assistant secretary, hamak na assistant secretary ng Department of State.
Kung ako siya, kung ayaw makipag-usap sa akin ng Amerika ng presidente ng Amerika, di wag, pero hindi ako makikipag-usap sa isang assistant secretary. Kasi sa protocol, ang nag-uusap lamang ay yung magkaparehong rangko. Except kung merong courtesy call. For instance, ang mga ambassadors at saka mga foreign ministers hihingi ng audience sa presidente. Yun, walang problema yun kasi malinaw na ang humihingi ay yung mga ambassadors at mga secretaries of foreign affairs dahil sila kinikilala nila na mas mataas ang isang presidente, kaya courtesy call ang nangyayari. Pero ito, assistant secretary, anong makikita natin dyan sa isang assistant secretary? Bakit kinailangan pang makipag-meeting kung ang assistant secretary lang naman ang naharapin? Pero itong pinakamasama, abay, doon sa ASEAN mismo, nagdiwang sila. Kasi yung Malaysia, yung Cambodia, at saka yung Thailand, zero tariff papunta ng Amerika ang kanilang mga kalakal. Zero tariff. At syempre, nagdiwang yung tatlong bansang yun dahil hindi sila papatawan ng taripa ng Amerika. Tayong mga Pilipino na sunod-sunuran sa gusto ng mga Amerika, na pumapayag na ating teritoryo ay maging unsinkable warship ng Amerika, 19% tariff sa lahat ng produkto nating na ina-export sa Amerika ang ipapataw. Anyari? Akala ko ba BFF kayo, Marcos Jr.? Anyari? Bakit ganyan? Diba? Now, ano pang nangyari? Abay, dun sa kanyang talumpati, dinanatan ni Marcos Jr. ang China. Napansin ba niya na tanging Pilipinas lang ang bubanat sa China? Yung mga leaders ng Singapore, leader ng Malaysia, leader ng Vietnam, Cambodia, halos lahat walang ginawa kundi purihin ng China. Bakit? Dahil gaya ng Pilipinas, ang China ang pinakamalaki nilang trading partner. Like everyone, China ang pinakamalaking supplier nila. Like everyone, China is very important as a source of capital. And like all other countries in Southeast Asia, halos lahat ng kanilang mga turista, ang pinakamalaking numero ng turista na bumibisita sa kanilang mga bansa ay galing sa China. Pero hindi. Si Marcos Jr. ang kaisa-isang bumanat sa China dahil nga dito sa South China Sea. As if naman, kakampihan siya ng kabuuan ng ASEAN. Alam mo, kabuuan ng ASEAN, ang kanilang paninindigan, dapat magkaroon ng Code of Conduct. Yun lang. Pero sila, bagamat hindi lang naman Pilipinas ang merong conflicting territorial claims, nandyan din po ang Malaysia, nandyan din po ang Indonesia, nandyan din po ang Brunei, nandyan din po ang Vietnam, at nandyan din po ang, sino pa ba? Malaysia, no? Meron din sila. Hindi nila ginagawang sagabal doon sa kanilang diplomatic relations with China. At patuloy sila na nakikipagkaibigan dahil numero uno ang mga Chino pagdating sa turista na bumibisita sa mga bansa at numero uno pa rin pagdating sa mga kapital na pinapasok sa mga bansa sa ating sa loob ng ASEAN. And yet, si Marcos Jr. na tayo ang pinakakonting turista na dumarating galing sa China, tayo ang pinakamaliit na puhunan na pinapasok ng China, siyang kaisa-isang ng away sa China dyan sa ASEAN Summit. Hindi ko maisip, ano ba? Talaga bang out of this world na pag-iisip ni Marcos Jr.? Di pa siya nag-iisip bakit siya lang ang nakikipag-away sa China samantalang lahat ng mga karatig bansa natin sa Southeast Asia ay nagnanais na mas malapit at mas mainit na pagkakaibigan sa China para nga po sa pangangalakal, sa kapital at turismo.